Kinahapunan nga mga mare ay tuwang-tuwa si Brielle dahil pagkagising niya ay dumating na din yung papa niya. May pasalubong nga itong donut. Paboritong-paborito nga nila yan kaya nagsasasayaw sa sobrang tuwa. Kinagabihan nga ay nag-iisip na naman ako kung ano ang uulamin namin. Yan talaga ang problema natin araw-araw. Pero mas mahirap naman kung walang uulamin. Nakita ko nga sa rep itong Shanghai. Noong New Year pa nga ito mga mare. Pero pwedeng-pwede pa naman yan dahil nasa freezer naman at hindi pa sira. Ginawa nga pala namin ito noon at dinamihan na rin kasi kako ay pang ulam-ulam namin kapag wala kaming maisip. Isa nga rin ito sa mga paborito namin lalo na kapag sa handaan. Hindi rin kasi talaga nawawala ang Shanghai sa mga okasyon. 8:30 PM na nga nung nagkayayaan kaming kumain ni Mr. Si Kuya Bricks at yung mga bata ay nauna nang kumain. Nagmerienda at nagkape kasi kami kanina pag uwi niya kaya late na yung gabihan namin. 10 PM na nga ng gabi niyan mga mare at naisip ko nga panoorin namin ni Mr. yung trending na Rewind na movie nila Marian at Dingdong. Ang dami na kasing nagkalat sa Facebook na link ng movie nila kaya libre na natin mapapanood. Kaya bago pa nga madelete ni FB ay pinanood na namin. Madami nga akong na-realize at tututunang lesson sa movie na Rewind. Sana nga ay ganun din si Mr. Ito nga yung 10 natutunan ko sa Rewind mga mare. Una ay dapat ramdam mo ang asawa mo. Pangalawa, hindi mo hawak ang oras mo sa mundo, kaya gamitin mo ng tama. Pangatlo, mahalaga ang trabaho, pero mas mahalaga ang pamilya. Pang-apat, bigyan mo ng oras ang iyong pamilya. Pang-lima, matutong magpatawad. Pang-anim, pakinggan ang side ng bawat isa. Pang-pito, be sensitive. Pang-walo, appreciate mo ang bawat segundo na kasama mo ang asawa at anak mo. Pang-siyam, don't think anything for granted because God will take it from you. Pang-sampu, ang nagmamahal ay nagsasakripisyo. Narealize ko din kung gaano karaming oras ang nasasayang natin dahil sa galit na nararamdaman natin na dapat mas nangingibabaw yung pagmamahal at pagpapatawad. Nakakaiyak talaga siya sobra mga mare. Pahalagahan rin yung taong nandyan. Minamahal ka kahit hindi araw-araw ay kamahal-mahal ka. Hindi kasi nauulit ang buhay kapag binawi na. Maraming oras na maguguluhan ka, pero may isang taong mananatili, uunawain at pipiliin ka kahit gaano kakomplikado ang sitwasyon. Matuto sana tayong makontento at mas pahalagahan ang mahal natin sa buhay bago pa mahuli ang lahat. Sa mga hindi pa nakakapanood mga mare, meron pa yatang link dyan sa Facebook. I-search nyo na lang siya mga mare. Napakagandang istorya, lalong-lalo na sa mag-asawa. Yun lang, salamat!